Bilisan ko ng konti abutin natin ng 100. 74, 78, 79. Ayan. 95, 99, 100, 101, 105. Oh, 117, 120. Hey guys, welcome back to Team DTV. And this time, ito na po yung continuation ng wheel alignment natin. If you remember, about mga month na yata yun ago, nung nagpa-PMS tayo, sinabay ko yung pagpapa-wheel alignment. Alright? Clarify ko lang, meron lang naman siyang konting kabig to the left. Okay? Pero hindi siya ganun kalala in such that I was able to wait for my PMS schedule. Okay? So ayoko kasi masyadong nasa-sensationalize yung topic ng wheel alignment about the Sea Lion 6. And kasi 'di ba may nagkaroon ng issue before na parang kala mo big deal. So I want to be fair. Kay Panchita meron siyang konti lang, okay? And since nga yung issue na yon, ang daming naggaya-gaya, I have to admit, pati ako parang ako, sige nga, pa-align ko na rin, patingnan ko na rin. Pero honestly, kung hindi naman lumabas yung issue na yon, baliwala din naman sa akin eh. Kasi yung mga previous cars ko, hindi naman yan talagang sobrang diretso. Okay? But for the sake of our viewers, at may mga nagtatanong, Kesyo may nagsabi na gusto daw bumili ng Sea Lion 6 pero naka-hold lang daw muna until gusto nila malaman kung talaga bang may issue or wala. So I'm here to do that. Pakita ko sa inyo kung talaga may issue. Alright? Are you looking for information about the BYD Sea Lion 6? You came to the right channel. Here at Team DTV, we have a dedicated playlist that talks about our journey with our own SL6. We have been documenting our experiences since day one. We talk about its performance and the beautiful things about the SL6, where to buy donut spare tire, how to build your extension cord for the charger, road trips, driving tips, energy and fuel consumption. We also talk about the errors we encountered and how they were resolved, so that you can evaluate if the SL6 is the right car for you. Please subscribe and feel free to browse through our channel as your reference. Look for the playlist Our Sea Lion 6. Stay tuned because we will continue to update this playlist as we continue our journey with our SL6. So, pinaayos ko sa BYD Greenfield, inalign nila to. Okay? Nag-road test ako within the area lang ng BYD Greenfield. And syempre hindi pa yun ang pinakang ultimate test, di ba? Maganda mapatakbo natin sa highway. Hindi ko magawa-gawa nung on the way to Bicol kasi umaalis kami ng Bicol, madaling araw, madilim. So parang useless na ipakita ko sa inyo, hindi nyo masyadong ma-appreciate sa camera. So right now nasa Tabaco tayo and naisipan ko lang na lumabas at pumunta ng Tiwi. Kasi Tabaco to Tiwi, meron diyang portion na diretso na super straight talaga yung kalye. So yun ang gagawin nating test bed or test scenario. Okay guys, so nandito na tayo sa straight na highway and umpisahan natin, let's say 40 kph. Nakikita nyo naman, di ba? Kita nyo yung buong manibela just to make sure na hindi ko siya hawak. Kita yung dalawa kong kamay. So bitawan ko, igigitna ko siya. So takbo natin 50 kph. Teka, medyo maalon, pero subukan natin 50 kph. Ayan, walang kamay. 50. Okay naman, kumakana ng konti kasi nga maalon. Okay, balik ko ulit. Okay, ito medyo diretso. Okay, wait lang, may kasalubong. Okay, ito bibitawan ko nasa gitna yung manibela. Ayan, 60, kumakaliwa kasi hindi pantay yung kalye. Okay, so mahirap naman din talaga kasi number one, yung road hindi pantay. Saan ka naman, wala ka naman talaga makikita. I don't think may makita kang kalye sa buong mundo na pantay para masabi mo. I think the point is, basta binitawan mo yung manibela, wala naman siyang malakas na hila sa kanan or malakas na hila sa kaliwa, I think okay na yon. Sige, subukan pa natin pero in fairness, in all honesty, may improvement to. Yung previous case ko na napagtyagaan ko nga
ito nag-improve na. So may effect yung correction na ginawa ni BYD Greenfield. Okay, ito makinis na dito. Sige, gitna yung manibela, bibitawan ko 55, 58, 59, 60, 61. Oh, okay naman. Kakanan na siya ng konti kasi again nga hindi naman super smooth yung kalye. Slow down tayo para mauna sa atin yung big body na Corolla sa unahan para meron tayong space mamaya. Yung ICC hindi naka-activate ha. Okay, ayan. Oh, okay naman. 67, 69, 70, 71. Okay, so malayo na yung Corolla. Takbo na tayo. Bilisan ko ng konti ha. Abutin natin ng 100. Okay. 74, 78, 79. Oh, okay naman. Okay. Ayan. 95, 99, 100, 101, 105. Oh. Ayan, 117, 120. Siyempre, liliko talaga yan ng konti. Diba? Hindi mo naman yan pwedeng sabihin, alam nga namang magmula dito, bitawan ko yung manibela, makarating tayo ng Karamuan. Okay guys, yung mga familiar sa Bicol, etong road na to going to Tiwi is actually, pag tinuloy-tuloy mo to all the way to Salugon, Sanaga, dire-diretso to hanggang Karamuan to. I don't think there's still an issue. I think okay na to. Ford Everest ko, yung Subaru XV ko dati, even my previous other cars, ang dami ko nang hinawakan na kotse. Ganito naman talaga ang behavior. Hindi ka naman po pwedeng mag-expect na diretsong-diretso yan kasi nga unang-una, again, ulitin ko, may road imperfection. And then i-share ko lang sa inyo ha, kasi pinag-usapan namin to ni Ted. Remember si Ted, may brother-in-law na dating sa Tesla. Alam nyo ba sa Tesla, ang pag-a-align nila, chine-check lang nila within the speed of mga 40 to 60. Pag tumakbo ng 40 to 60 yan at walang strong na pag-steer na kumakabig sa kaliwa or sa kanan, pag walang malakas kahit pag konti lang, hindi na nila pinapakialaman yan. Okay na yan. Kasi sabi niya sa akin, sa Amerika, ang kalye doon, yung tinatawag na crown, nakaganon yun, parang pag tinignan mo naka-concave siya. Kasi ang reason is yung para yung water, yung flood water na pupunta sa gilid, mapupunta sa drainage, hindi sa kalye, para hindi mag-cause ng accident. Kasi di ba yung flood water could cause mga hydroplaning. So sa Tesla, hanggang doon lang daw ang testing nila. Pero eto, fun fact, sa Tesla naman kasi meron silang self alignment, may system sila na nagko-compensate after a few meters or miles na tinakbo mo, yung adjustment ng camber ng caster nila nag-a-adjust. Ganun katindi, ganun kalupit. Kaya paglabas daw niyan galing sa factory, dati na yan na naka-align. Tapos every number of miles na tinakbo mo, ina-expect na nila na magkakaroon ng wear and tear sa gulong, considering nga na hindi pantay yung kalye. So nagsa-self-compensate siya. Ang galing, di ba? Hindi ko pa alam kung may ganun si BYD, but definitely ito si Panchita natin walang ganun. Okay, so pabalik na ulit kami ng Tabaco. Naalala ko si Bron, yung chief mechanic natin sa BYD Greenfield. Sabi niya, sir, pag sa tingin mo, pag long drive mo at meron ka pa rin may kumakabig, ibalik mo lang sa akin at ayusin ko. But with this, I don't think ibabalik ko. I'm already happy with this. Ayoko nang sayangin ang oras nila, sayangin ang oras ng kasa, at pipila pa ako doon, mga abala pa ako sa ibang customers. So sayang naman yung oras. I think this is already okay. Alright guys, convinced pa kayo? So ako, no issue with the alignment with Panchita with the C Lion 6. Alright guys, malinaw na. Thank you for watching. As always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.